matibay at matatag na kaaliwan dahil tayo ay lumapit sa Kanya upang Siya ang gawin nating taguan at ating panindigan at isagawa yung Kanyang pangako of blessing and multiplying. Kaya napakaganda po at napakahalaga. We fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. And what is that hope? The promise of God. And what is that promise? That in blessing He shall surely bless us and surely multiply us. Kaya dito, ako po'y buhay dahil dun po sa katotohanan ito. Atin pong tignan ang mga pangako ng Diyos tungkol po dito sa blessing and multiplying. Sa Genesis 1, sa Genesis 1, verse 22. Tingnan po natin. At ito po ay pangako ng Diyos kay Adan. Ano po ang sabi dito? And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply in the earth. So, ang puso po ng Diyos sa Kanyang balak ay paramihin. Hindi lang ang tao, kundi lahat ng nilikha. Doon sa panahon na ito ay Kanyang sinimultiply and fill the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. So ito po yung pangako ng Diyos at pagkatalaga kay Adan na ang Diyos sasamahan siya. At yun po ang napakaganda dahil ang pangako po ng Diyos ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ngayon, pagkatapos po noon ay lilipulin niya ang lahat ng likha. Pero may ititira siyang ilan sa panahon ni Noah. Ito naman po pagkatapos ng baha. Ito naman ang tipan. Kaya tuloy-tuloy po in blessing and multiplying. Blessing and multiplying. Sa 8:17 ng Genesis, kapansin-pansin po, anong sabi po dito, bring forth with thee every living thing that is with thee, and of all flesh, both of fowl and cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful and multiply upon the earth. Kaya atin po unawain, God is in control of everything. Wala pong population explosion. Sapagkat ito po ay kayang i-manage ng Diyos ang lahat ng nilikha. So, be fruitful and multiply. So, pansinin po natin that day pass na summertime, kailangan ang mga mamamayan ay magkaroon ng hunting dahil ang kanilang lugar, yung buong entire Missouri State, ay napakarami ng usa. At mismong doon sa bahay ng aking kapatid, pag ako'y naroon, doon daw basta araw-araw ay may dumadalaw na mga usa. At naging napakarami ng populasyon ng mga usa doon sa Missouri, kaya kailangang bigyan ng permit ang mga tao doon to hunt para mabawasan ang bilang ng usa, dahil kung hindi raw ay baka kulangin sila ng mapapasyalan at makakain. Kaya yun ay allowed to